So, another day, another libreng kuryente na naman tayo, mga ka-solar. So, off-grid tayo ngayon setup. Oh my goodness. Yung pulang kabay natin. 100% yung ating battery. And today guys ay mag-DIY tayo. Para may iba naman, mag-DIY tayo ng battery pack. So yan, meron akong kaibigan dito. Talagang napakaswerte ko ano. Meron na naman tayong kaibigan na magpapagawa. Eh, hindi niya maharap. Ako na lang. So yan, si paring Jojo. Yan, hindi niya maharap. Ako na lang. Kasi libre si Juan de la Sague. So balik tayo, may konting ano lang kanina. So nakialam tayo. So today's video guys ay tuturuan ko kayong gumawa ng battery pack. Next naman, parang yun lang ginawa dito sa YouTube to. So ito guys ay lithium iron phosphate na 32140. Ayan, 15 ampere, 3.2 volt, equivalent of 48 watt hours yung isa. So apat yung gagamitin natin. So ito ay gagamitin ng may-ari na pang battery lang sa kanilang electric fan. Tapos ang gagamitin natin BMS or battery management system is nasa 15 ampere lang siya. Discharge current nasa 30 ampere. Ayan. From baka naman dalian mo na. Okay, so wala akong may bibigay na link kasi nga hindi siya sponsored at ito ay dinekwat lang natin sa may-ari. Ako na yung gagawa kasi hindi niya maharap. So ako na lang yung nagpresenta libre. So kung meron kayong ganito at hindi niyo maharap-harap, ako na lang. Bigay niyo sa akin at ako ang gagawa. So mabibili siya sa pinakamalapit na Lazada at Shopee. Hanapin niyo na lang. So hindi tayo pwedeng mag-assemble ng ganito kasi hindi siya kagaya ng ibang mga battery na merong tornilyo. So obligado kailangan natin ng spot welder. So ito, may nahiram ako sa siya kasi mahilig siyang magbibili. Ang problema hindi niya maharap si paring Joseph. So nung bumili siya ng ganito, obligado bumili din siya ng spot welder. Ang lupit nga, yung yaman na tao yan. Tapos nickel strip, mayaman yan. Next time re-review natin ito. Re-review natin yung spot welder na to. Sana meron din akong ganito. Supposed to be kung meron ka sanang ganito, biro mo, minsan lang niya gagamitin. For this project lang naman, bumili pa siyang spot welder. Lupit ng taong yan. Hindi kaya ano yan, nagtatrabaho sa DPWH. Lupit. Isang project bumili pa ng isang ganito. Oh, spot welding machine. Portable. So i-charge mo na lang. I-review na lang natin next time. So dito hindi ka pwedeng mag-assemble ng ganitong klaseng battery kung walang spot welder. Okay, so meron siyang nickel strip. Ganda nga eh, pag ganito pala maganda pala yung mga may gagawin sila tapos present ako na lang. Kumpleto na. Anak ng tayo. Tapos kailangan natin yung soldering. Okay, so start tayo. Wala tayong pang official talaga pambalot. So paper tape na lang or yung masking tape. 3.29, 3.2, 3.29 or 3.2, 3.2, 3.29, 3.2. So pag ganun yung reading, matik na yan. Dapat assemblein mo na kasi nga na-balance na yan. Hindi mo na kailangan i-balance pa. Nagtatrabaho sa meron siyang sariling shop. Eh dinekwat lang natin yung kanyang masking tape. Tanggalin natin yung may dumi. Ayan. Dinekwat lang natin ito. Then dapat bago tayo mag-cutting ng nickel strip, kailangan naka-assemble yung natin para alam natin yung size. Sabi niya dapat ganito daw. So dapat nating sundin kasi hindi sa atin to. Kasi trip ko sana ganon. Pero yun ang request niya. Respetuhin natin. Ganon talaga yan. Pasaan na to eh.
Yan o, lalo kung wala siyang tawag dito, tray. Pag walang tray kasi gaganyan-ganyan yan. O, kita nyo? Yan. Nagsasayaw-sayaw siya. Sakto naman kasi may kumakanta sa kapitbahay namin. O, di libre. O, yan. Lalagyan natin ng double tape o double-sided tape para hindi siya gegewang-gewang. Medyo maganda yata yung pangitahin niya kasi nga nabawasan yung issue. Mas maganda sana kung medyo mas makapal yung ating tape na double-sided, yung parang goma na item. Pwede na yan, tape na lang natin. Haha, ito, ayos na guys. Orasan na lang ang kulang, yung BMS pala. Ayan, BMS na lang. Okay, so double-sided yung gagamitin natin. Para siyang may ano kasi kay tsura. Wala po battery yan, wag kayo. Wag ako. So, susunod natin gagawin ay susukatan na natin ng nickel strip dito. So, nakapag-cut na tayo guys ng nickel strip. Ito yung para sa BMS na bus bar. Then, ito naman yung pang series na bus bar. So, 15 ampere lang naman yung battery. Pwede na yung ganito kaninipis. Pero kung sakaling lalaki or magiging 2-piece siya, dodoblein natin. Pero single lang naman, okay na yan. Ayan. Okay, isa pa. Yun o. Isa pa. Yun o. Okay, so wala nang screw. Natin siya ilalagay. Sakto. Ready na ako guys. Ready na ako. Pang ilaw natin sa gabi. Ayan, sa may isda, ready na rin para pang ilaw sa dagat. Battery. Baka iba yung isipin niya. Yung itim or negative magsasama dito sa blue. Ayan, sa blue yung itim. Then yung susunod niya na wire ay papunta dito sa pangalawa. Sunod-sunod na yan. Then etong susunod ay papunta doon sa kabila. Tapos doon sa kabila. Sunod-sunod na yan. So madali lang siya guys. So ayan na siya guys. Balik na natin to. Yun o. Ayan guys. So ayos na. Oh, di ba? May kamukha siya pero hindi po ganon. It's a lithium iron phosphate 12 volt battery, 15 ampere. Yeah, so test natin yung kanyang output kung meron na. Just to be sure na talagang pwede na siyang gamitin. Yun. Ba't naging 12? Pabagsak pa. What happened? Ayun, 13. Akala ko sablay yung ginawa natin. So, 13.1. So, gusto kong marinig na gumana yung inverter ni Sandon. So, subukan natin yung spark.
Mas maganda talaga meron siyang resistor para makargahan yung capacitor sa loob, para hindi makita yung ganong spark. Sabagay, kakarga lang naman yung capacitor nun. Pero kung diretso yung spark niya, huwag mo na ituloy. Kasi either baliktad or may shorted sa loob. Laki ng pampaigpit natin. Hindi ko alam kung paano ito ipaanda rin. Ano yan? Ano kaya to? Ayan, umandar siya. So malamang ay dahil sa maliit yung battery natin at hindi pa siya na-charge. Ayun o, 13.1 naman. Pero maandar na siya. Ayan. So check natin yung kanyang output. AC 220 AC, then frequency so 60 Hz. Try natin yung kanyang frequency na sine wave niya kung malinis ba. Ayun. Okay, so ganyan guys yung kanyang output. Malinis ba yung kanyang output? Ayan, ganyan po. Medyo hindi talaga fine yung kanyang line. Ayan o. Medyo hindi straight. So compare natin sa DAE. Gusto ko lang makita. Gusto ko lang makita sa DAE yung output niya. Sa DAE ay syempre DAE yan eh. Yan o, yung DAE. Fine yung kanyang line. So dito, so dito ay check natin. And guys, so hindi kumbaga medyo may, hindi ko alam kung modified sine wave siya or sine wave talaga. Pero check natin, subukan natin sa device natin kung magkakaroon ng hindi magandang interfere. Kuha natin. Dito natin malalaman. Pero kung okay naman siya, wala problema yung ganong klaseng waveform niya. At least sine wave pa rin siya. Yan. So check natin. Okay naman, malinis. Compare kay Pau Pau. Si Pau Pau, pag ginanyan mo, hindi siya magre-response eh. Ayun o. Ayos. Malinis. Ayos. Okay naman siya guys. Malinis yung ano niya, tapos hindi, walang noise kumbaga sa mga device. Akala ko kanina pag lumabas yung gano'n, hindi siya andar. Yun pala, andar pala siya. Kaya ako pindot ng pindot doon. Ano pala to? Hindi ko alam ang style nito eh. Yan o, tingnan mo. Akala ko kanina ayaw yan. Ayan ay hindi siya andar. Kaya ako pindot ng pindot. Ganyan pala talaga. Ayan o. Baguhan. Okay, ayos. Yung ginawa nating battery. Pang ilaw lang, pang ilaw, electric fan. So okay naman siya. Check natin kung makikita dito yung, ayun, 13.0 yung battery. 13.1. So makikita rin naman pala dito. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. At least nakita ko na yung kung paano mandar ang Samdon. At ito pa naka ano tayo ng battery. Sa mga hindi nakakaalam, Nax naman. Parang walang nag-upload ng mga ganitong content dito sa YouTube. Ang daming iba. My goodness, hindi lang ako.